May bata sa Zamboanga del Sur na imbes na naglalaro, lagi lang nakadapa dahil ang kanyang tiyan lumulobo. Gaya ng maraming bata ngayon, hilig ng 5 taong gulang na si JL na mag-TikTok kahit sino napapaindak at nahahawa sa kanyang malaking ngiti. Pero si JL, sa mga nakalipas na buwan, unti-unti nang tumigil sa pagsasayaw. Ang dati maingay nilang bahay, balot na ngayon ng nakabibinging katahimikan. Ang tunog na malimit ngayon ditong marinig, ang mayat-mayang pagpukpok sa kanyang tiyan. Si JL kasi, butot balat na. Pero halos pumutok sa laki ang kanyang tiyan. Kita na rin ang ugat dito. Sa bigat nitong 15 kilos, hirap nang kumilos at gumalaw si JL. Kaya ang bata, madalas na lang nakadapa sa unan. Para guminhawa ang kanyang pakiramdam at mawala ang kabag o hangin ang kanyang tiyan, mayat mayang pinupukpok. Nakakatulong po ito kay JL para po mas maginhawa po siya. Pero madadaan nga lang ba sa pagpukpok sa kanyang tiyan ang kanyang dinadala? Dito sa bayan ng Dinas sa Zamboanga del Sur, kasama ang kanyang nanay Lainey at tatay James, nakatira si JL. Sa maliit na kutsyung ito umiikot ngayon ang kanyang mundo. Nakadapa lang po siya kapag kumakain po. Balik-balikuan po namin siya. Ito. Diri yang dughan. Sa ginawa. Lang bi. Para walay katul. Up im kamot. Minsan lang siya maliligo sa isang linggo. Kasi ano daw yung tubig, maginaw. Hindi kulog. Tagaig makaon lang. Kabalintunaan na malaki ang kanyang tiyan, pero pirmi siyang gutom. Nung baby pa po kasi si James, wala po siyang ulam. Minsan po, wala po kaming makain. Si JL, hindi na rin nakapag-aral. Mama, hanggang kailan po ako maging ganito? Sino na po daw mag-alaga sa kanya kapag matanda na po daw kami? Minsan, pasabi po kami sa Panginoon, ano bang kasalanan namin? Bakit nagkaganito po yung anak namin? Ano bang kasalanan namin? Bakit kami, pinaparusahan po? Natatakot po kami na baka mawala po siya sa amin. Pati man ako si James, kaon, painom tubig, o hinawan og dok-dok siyang tiyan. Kiming ako sa akong manghod. Patungo pa siya sakit, kadula-dula pa may. Isip pamahan niya, patiging paita nga, mong anak, yung anak.
mahal po namin yung anak namin. Bilang isang nanay po, hindi po akong gawin lahat po. Ano pong dapat makaya namin. Si JL, madalas na lang tambay ngayon sa pintuan. Sa ganitong paraan na lang daw niya kasi kahit papaano nasisilayan ng mundo sa labas. Pagsapit ng gabi, hirap din siya sa pagtulog. Pirming nakadapa. Pagkapanganak pa lang daw kay JL, may kalakihan na raw talaga ang tiyan nito. At ayon sa doktor na tumingin sa bata, nito lang nakaraang taon, meron siyang Hirschsprung's disease. Congenital na sakit. Merong ugat sa bituka na mula nung pagkabata ay hindi talaga siya na-develop. Yung dumi niya sa tiyan ay hindi niya nailalabas, naiipon. Sabi ng doktor na kailangan daw operahan kasi yung bituka niya po, malaki daw po. Kaya para makapag-ipon sa pinaplanong operasyon, si Lainey na masukang kasambahay sa Maynila. 8,000 po yung sahod ko, tapos pinapadala ko po sa asawa ko para pambili ng kailangan po. Para naman may pantawid sa mga pang-araw-araw nilang pangangailangan, si James nanunungkit ng nyog. Sa kinuhita ni sa sayang lubi nga yang gipapakyaw 1.5 sa 250 ka punuan. Ako lang kaya dili kaigo ang kuana mo kita sa pamuhi. Pero nung unti-unti nang lumaki ang tiyan ni JL, si Lainey kinailangan ng balikan ang kanyang anak sa Zamboanga. Critical daw yung alagayan niya. Masakit po. Kasi po nagsisisi po ako kung bakit iniwan ko po yung anak ko. Kasi sabi niya po na, Mama, hindi ka na po pwedeng bumalik, Mama, kasi na-miss kita. Sobrang sakit po kasi iniwan ko po yung anak ko, tapos nag-alaga po ako ng ibang bata. Nitong Huwebes, pinuntahan na mga kawani ng Rural Health Unit ng Dinas si JL. Mineasure po natin yung sa may mid-upper arm circumference niya. Yun dapat po, nasa 13 centimeters yung sukat ng dito sa kamay. Siya is nasa 10 lang po yung niya. Very severe na yung malnutrition niya. At dahil matagal-tagal na rin nung huli siyang dinala sa ospital, nito lang Biyernes, ipina-check up ng aming team si JL. In-x-ray siya at in-ultrasound. Napupuno siya ng mga kinakain ng pasyente at hangin. Sa x-ray, sobrang laki na po ng bituka niya. Kalahati ng tiyan niya, hangin ang laman, tapos sa bandang ibaba naman, napupuno na ng dumi na hindi pa nakakalabas. Hindi po advisable na iniipit yon or pinipisil kasi malaki na po yung bituka niya. Pwede po kasing mabutas at kumutok yung mga bituka. Pwede siguro imamassage nila yung tiyan para lang mawala ng konti yung nararamdaman niyang sakit. Para maayos ang bituka ni JL, kinakailangan siyang operahan. Kailangan natin siyang ihanda para po i-minimize yung risks doon sa bata. Although ang chances of success po ng operasyon ng Hirschsprung is very high, subalit sa kondisyon po ni JL, hindi po natin masasabing mataas yung ating chance. Gusto po namin na maoperahan po yung anak namin. Baka po matulungan pa siya. Noon, yung underweight problem dito is 4.2%. Ang severely underweight is 1.2%. Pagdating sa 2023, naging 1% na lang ang underweight. Bumaba ito. Ang severely underweight, naging 0.2% na lang po, ma'am. We have house-to-house visiting sa mga malnourished children. May seminar kami din ng effective feeding for malnourished children sa mga parents. At para kahit papaano makatulong sa pamilya, surprise! Ang kanilang barangay
nagbigay ng grocery items. Ito po lahat mga grocery po. Kusang bigay namin ng mga barangay opisyal, ng barangay Dongos Dinas. Nag-abot ng pinansyal na tulong ang aming programa. Ganang hapon po. Ang lokal na pamahalaan ng Dinas, naghandog naman ng pangkabuhayan sa kanila. Mayroon kaming cash assistance para makapambili kayo ng pangsimulang pangkabuhayan na naghalaga ng 10,000 pesos. Nagpapasalamat po kami sa mga unang-una po sa Panginoon. Malawa po sa inyo po, KMJ. Salamat po ng marami sa inyo. Kasi po tinulungan niyo po kami, lalo na po sa anak namin. Busog na si JL sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang kailangan niya ngayon, malasakit mula sa mga may malalaking puso. Sa mga viewers, gusto mong maigtabang sa ginagmay lang para sa mga anak na maayaw gid siya sa ihang operasyon. Mahal na mahal po namin siya. Hindi po tayo mawala ng pag-asa. Sana tayo ang tumulong at tumindig para sa batang nakadapa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.